Bakit biglang dumilim ang langit? Para namang may butas sa langit sa lakas ng ulan. Balitang madalian, ang sikat na kampiyon sa boxing na si Su Jinghong habang sakay ng kanyang pribadong helicopter ay naaksidente at wala na. Pumanaw siya sa edad na 28 taon, naging kampeyon sa buong mundo sa loob ng 3 sunod na taon. Diyos ko, wala na ang kampiyon. Ang itinuturing na haligi ng sining ng pakikipaglaban sa ating bansa ay gumuho na. Ate, gising ka na. Ate, Boses ko ba to? Ano? Ako si Su Jinghong pero naging babae ako. Hello, unang tito. Ang lakas ng ulan. Tila tayo. Mga walang silbi. Nagawa niyo pang mahuli sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lolo. Maagamang nawala ang inyong tatay. Mukhang gusto niyo na ring tapusin ang buhay niyo. Sa loob ng 10 minuto, kapag hindi pa kayo dumating ay hindi na kayo makakatapak sa pintuan ng pamilyang Lin. Hello? Unang tito? Ate. Ang higpit nito, sobrang sakit. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Ang tanyag na dalawa ng pamilyang Lin. Si ate na maganda lang ang hitsura pero walang alam. At ang kanyang lampang kapatid. Totoo yan. Napakagaling ng tatay nila noon. Bakit naman naging ganito ang mga anak niya? Ang lahat ng ari-ari ang iniwan ng tatay nila. Paniguradong mauubos lang sa kamay nila. Ate, itong imbitasyong ito, natatakot akong baka balak nila tayong hut-hutan ng husto. Tingnan nyo, masdan nyo, ang pambihirang lakas ni Lolo noon, 930 kilo. Ang record na ito, tingin ko sa loob ng 100 taon sa pamilyang Lin, ay walang sinumang makakapantay. Oras na para magsimula. Maaari nang mag-alay ng mga regalo ang mga apo ng pamilyang Lin. Halika na, tayo na. Ate, babalik din ako agad. Huwag kang aalis dyan. Si Tianya ngayong kompetisyon sa boxing sa lungsod ay nag-champion. Binigyan niya talaga ng karangalan ang ating pamilyang Lin. Mabuti na pakabuti. Mukhang ang ating pamilyang Lin ay mayroon ng susunod na tagapagmana. Haisheng, dapat kang matuto ng higit. Sa kuya mo, gayayahin mo ang kanyang pagiging porsigido. Tama po kayo pa. Pagbalik namin, babantayan ko ang batang iyon sa kanyang extra training. Hindi ko siya hahayaang maging pabigat sa pamilyang Lin. Sige. Sino ang sumira sa force tester? Tingnan niyo po. Tingnan niyo. Sa nakikita ko, hindi ito sinadya na sirain. Sa halip ay dahil sa isang napakalakas na suntok, kaya ito sumabog. Sumabog? Ang makina na ito ay umaabot hanggang 1,000 pounds. Sinong may ganyang kakayahan? Noong nasa peak pa ako, naabot ko lang ay 930 pounds. Ang makayang pasabugin ito. Ang lakas ng suntok na ito ay siguradong higit pa sa iniisip nyo. May dumating kaya rito. Dalubhasang master ngayon, kung makikilala natin siya, ito ay isang malaking swerte para sa ating pamilyang Lin. Iisang force tester lang ito. Bakit kailangang magkagulo? Walang galang. Wala kang karapatang makisali rito, batang pasaway. Lolo, Uncle, ikalawang tiyo, unang kuya, pangalawang kuya. Kayong magkapatid na ate ay mga talunan, isang sakitin, at isang mahinang babae. Ang konting ari-ari ang iniwan ng tatay nyo ay mauubos nyo rin balang araw. Ikalawang tiyo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tama po ang sinabi ni Lear. Para sa reputasyon ng ating pamilyang Lin, mas mabuti pa kung kukunin na natin ang kanilang mana para sa iisang pamamahala, para hindi sila maging katawa-tawa sa hinaharap at hindi mapahiya ang pamilya. Lolo, kahit pumahina ang aking katawan, hindi ko kailanman tinalikuran ng boxing. Ang mana ni Papa. Poprotektahan ko po yung kahit buhay ko pang kapalit. Sige.
dahil may determinasyon ka. Ngayon sa selebrasyon ng aking kaarawan, tamang-tama na subukin ang kakayahan ninyong mga kabataan. Magkakaroon ng training match mamaya. Kung manalo ka, mapupunta sa iyo ang mana mo. Pero kung matatalo ka, Isuko mo ang iyong mana. Sige po. Ate, mahina ang aking katawan at lalo ka namang walang practice, tiyak na hindi tayo mananalo. Huwag kang mag-alala. Sa wakas, ang training match ng pamilyang Lin ay magsisimula na, tiyak na magiging kapanapanabik ito. Tandaan nyo, bugbugin nyo sila mamaya. Nakabantay si Lolo. Kailangan nating makuha ang ari-arian nila ngayon. Huwag kayong mag-alala, Tay. Tingnan nyo kung paano. Kung sila tatapusin mamaya. Ang dalawang walang silbi na hindi nakikinig sa babala, ipapakita ko sa inyo ngayon. Kung bakit kailangan nyo, akong tawaging kuya. ang tatlong alituntunin ng martial arts, lakas, bilis, at katumpakan. Ang unang pagsubok ay para sa lakas. Durohin ang itlog sa kabila ng espongha. Ang lakas na ito ay dapat na malapit man lang sa 930 pound na nagawa ko noon. Manood kayo ng mabuti. Hindi nga nagkamali sa lahi ng pamilyang Lin. Ang puwersa ng suntok na ito ay hindi makukuha kung walang 10 taon na pagsasanay. Pangalawang pagsubok ay para sa bilis. Depensa muna bago umatake hanggat maiiwasan nyo ang mga palaso at mapatalsik ang mga ito. Magtatagumpay kayo. Masyado itong mapanganib, paano kung magkamali, ibig sabihin ay... Wow! Ikatlong pagsubok, pagsamahin ang lakas, bilis, at katumpakan. Habang bumabagsak ang papel sa hangin, dapat ay tumpak ang suntok, dapat ay mabilis, at dapat ay malakas para mahati ang papel. Magaling! Nakagawa niya agad sa 7 beses. Isa ito sa mga nangunguna sa buong bansa. Ang pamilyang Lin ay nakabuo na naman ng isang eksperto sa kamao. Kayo na ang susunod. Siguraduhin niyong hindi kayo maiihi sa takot. Tingin ko mas mabuti pang tumigil na lang tayo. Kayong dalawang walang kwenta, lumuhod kayo ngayon at humingi ng tawad para kapag nabawi na namin ang lahat ng ari-arian, ay baka mag-iwan pa kami sa inyo ng kaunti para may makain kayo. Sandali lang po. Lolo, Tay, ikalawang tiyo. Bilang inyong nakatatandang kapatid, kailangan kong maging halimbawa sa inyo. Dito sa unang pagsubok, ako na po ang mauuna. Silintian niya iyan. Siya, yung kakapanalo lang sa kompetisyon ng siyudad. Ngayon, mapapanood natin siya. Xiao Chong, panoorin mo siyang mabuti at tandaan mo lahat. Sige. Upang mabasag ang itlog sa kabila ng sponge, ang sikreto ay ang mabilis na pagtira mula sa malapit. Ang husay talaga. Tandaan nyo, sa pagdepensa, bantayan ang busog at hindi ang palaso. Huli na ang lahat. Kapag nakita mo na ang palasong paparating, umiwas sa gilid, gawin ang uppercut sa anggulong 45 degree. Tiyan niya, tinuturuan niya si Chonger. Susunod na ang pinakamahirap na hamon sa papel. Kani-kanina lang, 7 beses tumubok si Lin Haisheng. Ilang beses naman kaya ang aabutin niya? Manood kayong mabuti. Tianya, ikaw ang pambato ng henerasyong pamilyang Lin
Huwag kang mapahiya rito. Ipakita mo ang tunay mong galing. Ang bilis at lakas na ito, kapag sa laban ito ginamit, marahil ay wala nang makakatalo sa kaniya. Ayon sa usap-usapan, ang kampiyon sa buong probinsya ay kailangan pa ng 3 suntok, pero siya, 2 suntok lang ang ginamit. Xiao Chong, huwag kang matakot, galingan mo. Sige po. Ako naman. Ate, huwag ka nang makulit at manood ka na lang ng maigi dyan sa baba. Ikaw. Ang pagbasag ng itlog gamit ang sponge, ang susi ay ang malapit na distansya at ang biglaang paglabas ng puwersa. Tandaan mo, sa pagdepensa, tingnan ang bowstring at huwag ang palaso. Huli na ang lahat kapag tumingin ka pa sa palaso. Bago umiwas, iwas sa gilid, uppercut, 45-degree angle. Hindi ko akalain na ang sakiting si Pamilyang Lin ay may ibubuga rin pala. Kuya, tingnan mo ang ginawang kalokohan ni Tianya. Hindi ba nito sinisira ang ating malaking plano? Ito na ang pinakamahirap. Kanina, 2 patong ang ginamit ni Lin Tianya. Ilan naman ang gagamitin niya? Sa tingin ko, kahit 1,000 patong pa ay hindi magtatagumpay. Mahina? Bakit hindi ka na lang sumuko? Luluhod ka lang ngayon at hihingi ng tawad sa akin? At tinitiyak ko sa iyo, ang karne ay sa akin at buto naman ang sa iyo. Ang antas na ito ang talagang pinakamahirap. Hindi pa ako kailanman nagtagumpay sa pagsasanay. Ano ang sabi ko? Masyadong nagmamagaling, ayaw na atang pahalagahan ang sariling buhay. Sumuko na kayo ngayon at ibigay ng maayos ang mana dahil sa ating magkadugo, bibigyan pa rin namin kayong dalawa ng kahit konting makakain. Kung pipilitin nyo pa, kapag nawala na kayo, ay huwag nyo kaming sisisihin na hindi namin kayo binigyan ng pagkakataon. Hindi maaari. Ang mana ng tatay ko, pagbabayarin muna ako bago ko ito bitawan. Ano pang hinihintay niya? Bakit tulala lang siya dyan? Bumanat ka na. Kaya, ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na? Bumanat ka na? Oo nga, ano pa bang hinihintay niya? Ang tagal at wala man lang nangyayari. Suriin ang direksyon. Tukuyin ang target. 8 sentimetro ang distansya, jab, 10 ang puwersa. Dahil nandito na rin lang, gagalingan ko na ito. 5 sentimetro ang distansya, 20 degree na uppercut, 8% ng lakas. Distansya ng 5 sentimetro, 20 degree na hook punch, at 8 bahagi ng iyong lakas. Ikaw na 3 araw pa lang nag-ensayo ng boxing. May lakas ka pang magturo sa iba? Tama ang sinabi mo, ate-ate. Susundin namin si ate, bilisan mo, at simula na, suntok na. Ano pang hinihintay mo? Ipakita mo sa amin ang galing mo. Hook punch? Linyu, hindi kita sisisihin kung wala kang alam sa boxing. Pero wag mo naman kaming ipahiya. Wag mong ipahiya ang pamilya nating mga pamilyang Lin. Tama, paano nagkaroon ang pamilyang Lin ng ganito kahangal na babae? Teka lang, mukhang pwede nga iyon. Mas malapad ang matatamaan ng hook punch, kaya epektibong mababawasan ang pagkakamali. At dahil sa hangin mula sa suntok, mas madali ngang mapunit ang papel. Bakit hindi ko naisip iyon? Subalit,
Hindi pa kailanman nag-ensayo si Xiaoyu. Impossible namang malaman niya ang solusyon sa problema, di ba? Ate, hindi naman ganito ang sinabi ni Tian Yuan kanina. Ito, gagana kaya ito? Gawin mo ang sinabi ko. Susubukan ko na lang. Paano nangyari iyon? Paanong? Hindi ito maaari. Paano nangyari iyon? Isang pirasong papel lang ang ginamit niya. Imposible. Dati ay para siyang matutumba sa isang ihip lang ng hangin at ang kamao niya ay malambot pa sa bulak. Ang isang taong may sakit at wala na halos pag-asa, paano niya ito magagawa? Tsamba lang yon. Siguradong tsamba lang. Layo na 5 sentimetro, 20 gradong uppercut, at 80% lakas. Sinunod ko ang sinabi ng batang ito at talagang nagtagumpay ako. Ate, nagawa ko. Nailigtas ko ang mina ng ari-arian na iniwan ni Papa. Xiaoyu, paano mo nalaman ganoon ang pagtira? Posible kaya na? Tsamba lang talaga ito? Kuya, anong gagawin natin? Hahayaan ba nating manalo ang lalaking iyan na may sakit? Bakit ka nagkakaganyan? Ngayon, sisiguraduhin nating ibabalik nila ang mina ng ari-arian? Lolo, natapos ko na ang 3 hamon po. Ayon sa kasunduan, maaari ko na po bang makuha ang pamana ng tatay ko? Hindi pwede. Tay, nakita niyo rin naman po kung ano ang kalagayan ni Linchong araw-araw. Swerte lang siya ngayon. Nakatsamba lang ng 1 beses. Kung tunay na lakas ang pag-uusapan, saan ba siya nararapat? At higit pa riyan, sa ganyang sakitin niyang katawan, sino ang nakakaalam kung hanggang kailan siya tatagal? Lin Yu, isang babae lamang, mga tagalabas din sila sa bandang huli. Ang ipaubaya sa kanila ang napakalaking negosyong ito. Para itong isang malaking biro. Tay, ang bunga ng inyong pagsisikap, hahayaan niyo na lang bang mapunta at masira sa kamay ng 2 batang ito na walang pakinabang? Ano man ang sabihin nyo? Unang tito, ikalawang tiyo, hindi ba't nagplaplano lang kayo para nakawin ang pamanang iniwan sa akin ng papa ko? Magsasalita kayo na parang mga banal, pero sa katunayan, isa lang kayong grupo ng mga taong gahaman. Ikaw! Tama na. Kung talagang gusto mong protektahan ng ari-arian, hindi sapat ang puro diskarte lamang. Sa huli, kailangang ipakita ang tunay na lakas sa arena. Ganito na lang, dahil desidido kayo, gamitin natin ang pinakamalinaw na paraan. Ang pakikipaglaban. Linchong, kapag nanalo ka sa laban sa 2 pinsan mo, sa iyo na mapupunta ang lahat. Pero kapag natalo ka, Ibigay mo ang ari-arian sa amin. Ano? Natatakot ka na ba? Kung wala kang lakas na lumaban, lumuhod ka na at humingi ng tawad at isama mo na rin ang kapatid mong walang kwentang si ate at umalis na kayo dito sa pamilyang Lin. Lalaban ako. Ang matandang ito, alam niyang walang pagkakataong manalo si Linchong, pero pinapayagan pa rin niya ang hindi patas na laban. Dahil lang sa edad at sa mga patakaran ng pamilya, balak na nilang mang-api ng harapan. Paano kung hayaan nyo na ako ang gumawa niyan? Ate, siyamba lang, yung pagkabasag ng papel kanina, pero sa ring na ito, maaaring may mangyaring masama sa iyo. Kaya ako na lang ang gagawa nito. Ingat. Pasensya na, nakababatang kapatid. Ang kamao ng kuya ko ay sadyang matigas. Nakababatang kapatid, walang puwersa ang kamao mo. Parang kinikiliti lang ako. Delikado ang labanang ito. At kung susuko ka na ngayon, may oras ka pa. Huwag mong hintaing mapahamak ka at huwag mong sasabihing wala kaming malasakit sa pamilya. Ako na ang lalaban. Kaya ko pa.
Napakayabang, hindi alam ang limitasyon. Ako na. Ikaw? Nakababatang kapatid, matigas ang mga kamao ko. Natatakot ako na baka hindi mo kayanin kahit isang suntok lang. Sige, simulan na natin. Kapag ba, natalo ko ang masamang taong ito, ititigil nyo na ang paghahabol sa ari-arian ng pamilya? Ang hiya kang bata ka, at sa tingin mo ba, mananalo ka sa akin? Lapastangan, upang tapusin ka? Isang suntok lang ay sapat na. Walang hiya kang bata ka? Tama na. Nasa arena tayo. Hindi ito lugar para sa palengkerong pag-aaway. Sakitin ka simula bata. Hindi ka talaga nababagay sa pakikipaglaban. Kahit ordinaryong maton lang. Sa tingin ko ay hindi mo kayang talunin, tapos ngayon ay nagyayabang ka pa rito na kaya mong talunin si Haisheng sa isang suntok lang. Hindi ba't nakakatawa ang sinasabi mo? Kung nakakatawa man, subukan muna natin para malaman ang totoo. Pero matanda, sa harap ng lahat, kailangang mangako ka sa akin. Kapag natalo ko siya, wala na dapat na may masamang tangka sa mga ari-arian ng pamilya. Sobra ka na. Ang lakas ng loob mong sumagot ng ganyan sa nakatatanda. Kung matatalo mo ang aming si Haisheng, ako, parurusahan ko ang sarili ko rito sa arena. Hindi na kailangan. Kapag natalo ka, dapa ka lang sa sahig at tumahol na parang aso ng 3 beses. Sige, tingnan natin kung paano ka matatapos. Ate, wag. Sa kapayatan mong iyan, aakyat ka lang ba para magpahamak? Ang tindig na iyon. Grabe. Nakalimutan kong nasa katawan pala ako ng isang babae ngayon. Wisit na bata ka, katapusan mo na. Masama ito. Paano ito nangyari? Anak ng, sino ba ang lalaking ito? Kaya pala ikaw ang may gawa nito. Ate, maayos ka lang ba? Anong nangyayari dito? Ito si mga miyembro ng pamilya Exue, na matagal na nating mahigpit na kalaban sa pamilyang Lin. Shui Jian, noong nakaraang nanggulo ka sa boxing gym namin sa West City, hindi pa kita napagbabayad doon. At ngayon, nagpakita ka pa dito. Pamangking Shwe, dala ang ganito karaming tao, pumunta ka sa aking munting tahanan. Ano ba ang kailangan mo? Matandang Ginoong Lin, sa napakasaya ninyong araw, bakit hindi nyo man lang ako sinabihan? Bakit parang hindi nyo na yata ako itinuturing na pamangkin nyo? Pagpasensyahan mo na, nakalimutan kong abisuhan ka. Wag naman, ayos lang na maging malilimutin kayo. Pero kaming mga nakababata ay hindi dapat maging ganun. Kaya naman, adyang pumunta ako para dalhan kayo ng regalo para sa inyong kaarawan. Paano kayang nangyari na ang pamilya Shue ay bibisita para bumati kay pamilyang Lin? Hindi ba't matagal na silang magkalaban sa negosyo? Sa tingin ko, naiinggit lang sila dahil si pamilyang Lin ang kumuha ng City Championship, kaya pumunta sila dito para manggulo. Halina kayo, ipasok na ang regalo. Sinuutusan kitang pumili ng mamahaling regalo, pero bakit isang orasan ang napili mo sa espesyal na araw ni matandang Ginoong Lin? Bakit orasan ang ibibigay natin?
Matandang Ginoong Lin. Pasensya na po sa mga tauhan kong walang modo. Biruin mo, binigyan pa kayo ng orasan. Kung gusto nyo, tanggapin nyo na lang po. Tutal, mukhang wala na kayong gaanong panahon na natitira. Sakto itong pang-countdown sa inyo. Anong pinagsasabi mo? Matandang Ginoong Lin, ito ba ang paraan nyo ng pagtanggap ng bisita? Narito ako para magbigay ng regalo, tapos ang mga tagapagmana nyo po ay walang galang kung magsalita? Hindi ba kayo kontento sa regalo ko? Alisin mo ang madumi mong kamay. Umalis ka dito. Sa tingin mo ba, dapat kong tanggapin ang regalong ito? Hayop ka, itutumba muna kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong gusto ko? Narito ako sa isang pamilya ng mga boksingero. Natural, narito ako para hamunin kayo. Ikaw, Matandang Ginoong Lin, maraming nakatingin sa atin. Huwag nyo sabihing natatakot na kayo. Ilang dekada na ang pamilyang Lin sa larangan ng boxing. Hindi ko kailanman naging karanasan ang matakot. Dahil narito ka para humamon, ipapaubaya ko kay mga kabataan ng pamilya Lin ang pagpapatikim sa iyo ng aming ganti. Sige, tungkol naman sa kompetisyong ito, dapat ay mayroong premyo, di ba? Ganito na lang, magpapakita ako ng sinseridad. Kapag natalo ang mga taong dala ko, mapupunta na sa inyong pamilyang Lin ang mga negosyo ko sa hilaga ng lungsod. Pero kapag ang mga tao ko ang nagwagi, ang mga 12 ng martial arts gym nyo sa kanluran ng lungsod ay magiging akin na. Pa, ang kita mula sa mga martial arts gym sa kanluran ay 2 sa 3 bahagi ng kita ng pamilya natin. Halatang handa ang Shuejian sa pagdating nila dito. Natatakot ka ba? Ako, Ang pundasyon ng ating pamilyang Lin sa loob ng ilang dekada, kahit sunod-sunod ang mga dumating para humamon sa atin, kailanman ay hindi tayo nabigo. Kung gusto nilang lumaban, ibigay natin sa kanila. Napakahusay ng iyong loob, Matandang Ginoong Lin. Kung ganoon, sa loob ng arena, natin patunayan ang galing. Narito ang patakaran ng laban. Bawat panig ay magpapadala ng 3 kalahok para sa isang sunod-sunod na labanan. Kung sino ang huling matitira sa arena, siya ang idedeklarang nagwagi. Lolo, malubha ang mga sugat ni Xiao Chong, kulang pa tayo ng 1 tao. Lolo, hindi po ba ninyo seryosong ipapadala sa laban ang batang babaeng iyan? pa, walang kaalam-alam sa pakikipaglaban si Lin Yu. Ipapahiya niya lang po ang pangalan ng pamilyang Lin. Matandang Ginoong Lin, ang inyo bang pamilyang Lin ay nauubusan na ba ng magagaling na kaanak kahit 3 tao lang ay hindi nyo mabuo? O gusto nyo bang ipahiram ko ang tauhan ko para lang makabuo kayo? Mukhang delikado ito. Pa, manghiram na kaya tayo? Tigil. Hindi pa ba sapat ang pagpapahiya sa atin? Lin Yu, ikaw ang lalaban. Hanggat hindi sobrang pangit ang pagkatalo nyo, ang ari-ari ang naiwan ng ama mo ay mananatili pa rin sa inyo. Tandaan mo, puno ka lang sa bilang dito, kaya huwag mong ipahiya ang pamilyang Lin. Matandang Ginoong Lin, totoo ngang maraming magagaling sa inyong pamilyang Lin. Itong si pangalawang binibini, bakit ngayon ko lang siya nakita? Hoy, bata, kung pinilit ka lang nila, pumikit-pikit ka na lang. Magsitigil kayo, puno lang siya sa bilang, sapat na kami ng aking kuya. Para talunin silang 3. Kung ganoon, kita-kita tayo sa arena. Master Jin Yan, pakituro nga sa kanila kung sino ang boss. Siya ba talaga si Jin Yan? Jinyan, Sino po ba yon? Isa siyang sorpresa sa panlalawigang paligsahan sa boksing, na sunod-sunod na nanalo hanggang sa nakapasok sa 4 na malalakas na kalahok at nakuha ang pangatlong pwesto sa dulo. Hindi ako makapaniwalang nakuha ni Shui Jian ang taong yan. Lokal na paligsahan lang naman yan, di ba? Kung sumali lang sana ako, ay hinding-hindi mapupunta sa iba ang kampyonato. Ganyan ba talaga ang antas ng isang naghahangad maging kampeon? Kahit pangatlo ka lang sa probinsya, hindi ka naman ganoon kagaling. Lagot na.
Pagkatapos ng maraming taon sa pagdudumina sa mundo ng martial arts ng pamilyang Lin, ganito lang ba ang kakayahan mo? Matandang Ginoong Lin, hindi mo ba itinuro ang tunay mong galing sa mga apo mo? Lolo, ako na po ang bahala. Tianya, talo na si Haisheng. At hindi rin natin maasahan si Xiaoyu. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ng ating pamilyang Lin. Ikaw pala ang bagong kampeon ng Lido City. Sana ay mapatunayan ng mga suntok mo. Nakarapat-dapat ka sa titulo mo. Ito ang tanyag niyang teknik, ang Meteor Punch. Dahil sa teknik na iyan, nakapasok siya sa top 4 ng kompetisyon sa probinsya. Masyadong mabilis ang mga suntok niya. Paano ito may iwasan? Bagamat mabilis ang mga suntok niya, masyadong mahina ang puwersa nito. Kung hindi kayang umiwas, hindi na ako iiwas. Magaling. Iba talaga si Tianya. Tianya, ikaw talaga ang ipinagmamalaki ng ating pamilyang Lin. Hindi ko akalaing napakabilis mong natalo ang mabilis na suntok ni Jinyan. 8 taon kong pinagpraktisan ang mabilis na suntok. Pero natalo mo lang ako sa isang galaw. Mas magaling ka sa akin. Hoy, akala ko ba ikaapat ka sa probinsya? Hindi ka naman pala ganoon kagaling. Tinalo ka lang ng isang galaw ng aking kuya, di ba? Pampagana pa lang iyon. Ngayon ay oras na para sa main course. Zibo Wang family, ako si Wang Jing, handa na ako. Bigyan niyo po ako ng leksyon. Ano? Siya ba talaga ang Shibo Wangjing? Narito na pati ang sikat na boxing family ng Shibo. Maging ang mga tao mula sa Shibo Wang family ay lumabas na para lumaban. Malaki ang balak ni Xue Jian sa pagkakataong ito. Pumasok siya sa top 8 sa buong bansa noong nakaraang taon. Isa siyang mahusay na fighter. Top 8 sa buong bansa? Kaya siyang talunin ni kuya? Maganda ang kanyang pangangatawan. Ayon sa mga usap-usapan, ang paggalaw ni Shibo Wangjing ay kasinggaan ng balahibo. Kayang-kaya niyang iwasan ang kahit anong atake. Ngayong nakita ko na siya sa personal, totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Hindi siya matamaan ng mga suntok ni kuya, tapos ang bigat pa ng mga suntok niya? Ano na ang gagawin natin? Sa lahat ng narito, mukhang wala ni isa ang makakatama sa kanya. Bakit hindi siya matamaan? Nasaan na ang galing ng ating city champion? Mukhang katulad ito ng pagpunit sa papel ang ginagawa niya. Distansyang 5 sentimetro, 20 degreeng hook, 80% ng lakas. Ibig bang sabihin, hindi lang dahil sa suwerte ang suntok na iyon? Magaling. Gawing totoo ang kunwari, at gawing kunwari ang totoo. Inaasahan niya ang bawat suntok, pero naisahan siya sa sarili niyang plano. Isang matinding pagbawi. Talagang henyo ng pamilyang Lin, si Lin Tianya. Napakaswerte ni Lolo Lin sa kanyang apo. Ang husay, ang galing. Hindi naman pala siya ganoon kahina. Dahil nakuha mo ang teknik ko, tinatanggap ko na ang pagkatalo. Kahit pa sabihing provincial third placer o taga Shibo Wang family pa siya, walang sinabi ang lahat kay kuya ko. Ikaw, Xue, sila ba ang pinagmamalaki mong magagaling na fighter? Mabuti pa ay umamin ka na sa iyong kahihiyan at umalis na rito. Mukhang kailangan ko na ipakita ang alas ko. Sa susunod, isang malupit na parusa ang matitikman nyo. Master Keen, ipauubaya ko na po sa inyo.
Sino iyan? Sino ang taong ito? Pa, kilala niyo po ba siya? Hindi pamilyar ang mukha niya. Mukhang hindi siya galing sa mundo ng boxing. Ano naman ang dapat naming ikatakot? Hoy, Shue, ang kinuha mong pambato para sa finale ay isang hamak na wala palang pangalan? Itinuturing mo pa talaga siyang tanyag? Mali. Hindi lang basta-basta ang taong ito. Pamilyar sa akin ang paraan ng paggalaw niya. Tianya, huwag mong mamaliitin ang iyong kalaban. Siya pala iyon. Yu Zhao, ang karate champion na si Kinzan. Balita ko, napakataas ng talento niya sa boxing, mabilis na umangat ang galing niya simula noong magsanay siya. Hindi pa siya sumasabak sa anumang kompetisyon, kaya hindi katakatakang walang nakakakilala sa kaniya. Paano kung isang kamay lang ang gamitin ko? Hinahamon niya si Lin Tianya gamit lang ang isang kamay. Ganoon ba talaga siya kabilib sa sarili niya? Sino ba talaga ang taong ito? Napakayabang. Kuya, bigyan mo siya ng leksyon. Tianya, Isang hamak na wala namang pangalan, ngunit napatumba niya ang City Champion sa isang suntok lang. Ito. Si Tianya ay. Ngayon lang siya natalo ng ganito. ginamit lang ang isang braso at sa ilang galaw lang ay nanalo na. Ang lakas ng taong ito, hindi bababa sa top 5 sa buong mundo. Ano? Gusto mo pang lumaban? Hindi. Hindi pa ako talo. Tianya. Tigil. Suko na si Tianya. Suko na si Tianya. 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 Lolo, patawad po. Natalo ako. Tapos na tayo. Kapag nawala ang mga ari-arian sa kanluran ng lungsod, babagsak na ang pamilyang Lin. Iyon na ang mahigit kalahati ng kabuhayan natin. Tapos na agad? Masyadong mabilis naman yata ang panalong ito. Hindi ba't marami raw magagaling sa pamilyang Lin? Sa tingin ko, kumpulan lang kayo ng mga walang kwenta, ganito lang pala ang kampiyon ng lungsod. Matandang Ginoong Lin, dahil natalo siya sa laban, dapat na sigurong ibigay ang pusta. Di ba? Ang 12-12 ng mga boxing gym doon sa kanluran, magiging akin na ang lahat ng iyon. Wala naman po kayong tutol? Mukhang walang himalang mangyayari, isa lang siyang hamak na batang babae. Ang 100 taon na pundasyon ng pamilyang Lin, posible bang masisira lang ito sa mga kamay ko? Pero kung titignan ang galing, ang misteryosong ekspertong ito, ang kanyang kakayahan ay hindi bababa sa top 5 sa buong mundo. Sa paggapi ng isang talentadong eksperto, kaming sa Mr. Lin ay buong pusong tinatanggap ang pagkatalo, aalis na kami. Tay, wag po tayong umalis. Kapag nawala ang ari-arian sa kanluran, paano na mabubuhay ang buong pamilya natin? Tama po siya, Lolo. Ito ang pundasyon ng pamilyang Lin? Ate, tara na. Hindi rin natin nagawang maprotektahan ang pamilyang iniwan ni tatay. Hoy, Shue, hindi pa ako. Sumasabak sa laban. Muntik ko nang makalimutan ang batang babaeng ito na panggulo lang. Sa payat mong iyan, ang mga kamao mo siguro ay mas malambot pa sa bulak? Lalaban ka kay Master Qin? Ano iyan? Kakamutin mo lang ba si Master Qin? Kung kakamutin man o hindi, malalaman natin kung susubukan ko. Dahil hindi ka takot parusahan, edi subukan na natin. Lin Yu, ang sining ng suntukan ay nangangailangan ng mahabang panahon ng pagsasanay. Nag-iensayo ka pa lang. At kung tutuusin, ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Huwag kang masyadong mayabang dito. Tama. Maliwanag na ang sinabi ni Lolo, ang nasa entablado ay isa sa top 5 sa mundo? Iniisip mo bang mas magaling ka pa kaysa sa top 5 ng mundo? Xiaoyo, ang lakas ni Qin Zan ay higit pa sa inaakala natin. Hindi ka maaaring sumabak sa ganyang panganib. Pa,
Totoo po bang papayagan nyo ang batang babaeng ito? Kapag pinaglaban natin ang isang bata, saan natin ilalagay ang dangal ng ating pamilyang Lin? Tumahimik ka. Gusto ko siyang pasubukin. Ayon sa patakaran, ako naman ngayon ang lalaban sa iyo. Wala namang problema, di ba? Walang problema. Parang sobra na ang pag-aasam mo. Gusto mo bang mawala ng maaga? Kung ganoon, maaari na kayong magsimula. Ate, Ito. ang batang si Pamilyang Lin, nagawa niyang patumbahin sa isang suntok ang top 5 sa mundo? Mukhang nagkamali tayo ng akala. Ang anak ni Pamilyang Lin na walang pangalan ay ganito pala kalakas. Tama nga ang hinala ko. Sabi ko na nga ba kaya ito ni Xiaoyu? Kitang-kita na hindi lang tsamba ang ginawa niya kanina. Sandali, paano nangyari iyon? Napakahusay. Ang ating pamilyang Lin ay nagawang talunin ang top 5 sa buong mundo. Gumamit siya ng peking atake para malito ang kalaban habang may nakatagong totoong puwersa. Desidido ang bawat suntok at may matinding lakas. Sa katawan ng isang babae, paanong nagkaroon siya ng ganoon katinding puwersa? Sa inyong pamilyang Lin, imposibleng magkaroon ng ganoong klaseng talento. Huwag ka ng maraming satsat. Talo na kung talo. Umalis na kayo. Tama? Bakit ang dami mo pang sinasabi kahit talo na? Yan lang ba ang galing ng top 5 sa mundo? At binalak mo pang makuha ang mga ari-arian ng pamilyang Lin? Bilisan nyo at umalis na kayo nang nakayuko sa hiya. Nakita nyo naman lahat, di ba? Si Master Qin, pinagbigyan lang ang batang iyon kanina at hindi niya ibinuhos ang buong lakas niya. Kung ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya, sa tingin nyo ba, may pag-asa kayong manalo? Pitsue. Swe, wala ka na ba talagang kahihiyan? Binabawi mo ang sinabi mo. Ngayong talo na kayo, ay magdadahilan pa kayo. Matandang Ginoong Lin, saksi ang lahat dito, hindi naging patas ang laban kanina. Siguradong ayaw nyo rin namang makilala ang pamilyang Lin na nanalo sa madayang paraan. Isang suntok lang naman iyan. Sa pagkakataong ito, siguraduhin mong ibubuhos mo ang lahat ng makakaya mo. Bruhang bata ka, malapit ka na ngang matapos ay nagmamalaki ka pa. Master Qin, bugbugin mo siya ng husto. Ate, ang taong iyan ay kabilang sa top 5 sa mundo. At kapag ginamit niya ang buong lakas niya, siguradong... Tama ka? Dahil nakasama siya sa top 5 sa buong mundo, siguradong may itinatago siyang lakas, hindi ka uubra sa kanya. Pa, baka pwedeng mag-isip pa tayo ng ibang paraan? Bago pa lang sa pagboboksing si Xiaoyu, hindi natin pwedeng iasa ang buhay at kinabukasan ng pamilyang Lin. Sa kanya lang. Ang kinabukasan ng pamilyang Lin ay nakasalalay na sa iyo. Parang halata na naman kung sino ang mananalo, di ba? Siya ang top 5 sa buong mundo, panalo na rito si Master Qin. Pero pakiramdam ko, may laban din ang batang si Pamilyang Lin. Profesional na ang mga suntok niya kanina. Master Qin, sa pagkakataong ito, ipakita mo ang galing mo. Isang karangalan na gagamitin ko ang lahat ng lakas ko. Laban sa iyo. Karangalan mo rin na. Bubugbugin kita. Gusto mong maging bayani ng pamilyang Lin? Ngayong araw ipapaunawa ko sa iyo. Nakaramihan sa mga bayani ay nakikilala lang kapag wala na sila. Sikat talaga ang top 5 sa mundo, tiklop talaga itong si Lin Yu. Suko na si Xiaoyu sa dulo ng entablado. Kapag hindi pa siya bumawi, wala na siyang pupuntahan. Grabe ang buong lakas niya, talagang nadurog ang kalaban. Akala ko pa naman may pag-asang manalo si Lin Yu. Ngayon ay mukhang wala na siyang atrasan, malapit na siyang matalo. Hindi nyo masyadong nakita ang naunang suntok, kaya titigan nyo itong mabuti. Iyon na naman ang paraan ng pagsuntok niya. Paano ito nangyari? Mali ba talaga ang naging husga natin? Hindi maaari. Hindi ito mangyayari. Isang suntok lang. Nagagawa niya iyon sa isang suntok lang.
Kahit sa mga world-class na laban, ituturing na itong top-tier na level. Ang lakas ng suntok na iyon, bukod sa yumaong kampiyon na si Su Jinghong ang makakagawa nito, ngayong araw ay nakita nating ginawa ni Pamilyang Lin na isang babae lamang. Mukhang si Pamilyang Lin ay isang nakakamanghang baguhan, may maliwanag na kinabukasan. Alam ko na. Nakuha ko na. Nang talunin niya si Haisheng noon, itong suntok na ito rin ang ginamit niya. Natalo ako. Paanong natalo ako? Ang Sibo Wang family na top 5 sa buong mundo, lahat ay natalo sa isang batang babae. Hindi pwede. Kailangan niyo akong tulungang manalo uli. Isa pang round. Maglaban tayo ulit. Isang laban pa. Tama na. May kanya-kanya tayong galing sa kamao at malinaw na ang resulta. Sa paghamon namin ngayong araw, inaamin namin na mas magaling kayo. Si Pamilyang Lin ay mahusay na baguhan. Magkikita tayong muli balang araw para sa isa pang pagkakataon. Hinto, may nakalimutan ka yata, hindi ba? Ayon sa usapan, ang mga negosyo mo sa Hilagang Lungsod ay mapupunta na kay Pamilyang Lin. Simula ngayong araw, Lin na ang magmamay-ari niyan. Pansamantala lang iyan. Pansamantala lang ito. Alice. Xiaoyu, salamat sa iyo sa araw na ito na iligtas mo ang sitwasyon at napanatili ang pundasyon ng ating Pamilyang Lin. Bilang kinatawan ng buong Pamilyang Lin ang iyong lolo, nagpapasalamat ako sa iyo. Ayon sa ating napagkasunduan, ang negosyong iniwan ng iyong ama ay itutuloy pa rin ninyong magkapatid. Maraming salamat po, Lolo. Sige na, tapos na ang gulo. Gabi na. Kailangan pa nating bumisita sa ating mga ninuno bukas, kaya maaari na kayong magpahinga. Teka, sandali lang. Parang may isa pang bagay na hindi pa tapos. May nagsabi kanina na kapag natalo ko siya, ay luluhod siya at tatahol na parang aso. Sinabi niyo po iyon. Ikalawang tiyo, hindi niyo naman siguro ito. Ituturing na parang hangin lang? Hoy, ikaw na makulit na bata ka. Tama na yan. Lao Er, ikaw mismo ang nagsabi ng pusta na yan. Dapat kang matutong tumanggap ng pagkatalo. Tayong mga nasa Pamilyang Lin, dapat nating kayanin ang manalo at dapat din nating kayanin ang matalo. Hoy, Lin Yu, tatay ko ang iyong ikalawang tiyo. Nakatatanda siya sa iyo. Huwag kang masyadong... Matandang Ginoong Lin? Naglalaro lang ba kayo rito? Naku, Ikararangal po namin ang pagbisita ni Sekretarya Guan. Paumanhin po at hindi namin kayo nasalubong ng maayos. Pumanaw na ang hari ng boxing na si Su Jinghong kaya bakante na ang posisyon ng Pangulo. 2 araw mula ngayon ay ang inaugurasyon ng bagong Pangulo, narito ako para ibigay ang imbitasyon. Ngunit limitado lamang ang pwesto, 4 lang kayo. Salamat sa abala, Sekretarya Guan. Maraming salamat. Mauna na ako. Hindi pa man ako natatagalan na nawala, ay may nagmamadali ng pumalit sa akin. Titingnan ko kung sino ka talaga. Ngayong araw, sa harap ng ating mga ninuno, may mga bagay akong kailangang linawin. Xiaoyu, Xiaochong, lumapit kayo rito. Kahapon, kung hindi dahil sa pagliligtas ni Xiaoyu, ang 100 taong pundasyon ng Pamilyang Lin maging ang ating reputasyon ay tiyak na mawawasak. Ang 3 boxing gym sa Western New District, kasama ang mga kaugnay na industriya ng pagsasanay, mula ngayong araw, ay nasa ilalim na ng buong pamamahala ni na Xiaoyu at Xiaochong. Lolo? Lolo, gusto lang po naming bantayan ang pinaghirapan ni Papa. Hindi madali ang magpanatili, ngunit mas mahirap ang magpalawak. Ipinapaubaya ko ito sa inyo dahil nagtitiwala ako na mas mapapaganda nyo ito. Xiaoyu, Xiaochong. Dati ay naging mangmang ang inyong ikalawang tiyuhin. Ngayon, sa harap ng lahat ng ating mga ninuno, humihingi ako ng tawad sa inyo. Mayroon din akong maraming pagkakamali. Mali ang mga nagawa ko noon. Dahil iisang pamilya lang naman tayo, kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Ngayong kailangan ng tulong ng Pamilyang Lin,
Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa, natin maibabalik ang dangal ng ating pamilyang Lin. Mahusay, tama ang sinabi mo. Dapat ninyong tandaan, ang lakas ng ating pamilyang Lin ay dapat magkakasama laban sa labas. Sa pagkakaisa ng ating dugo, mananatiling matatag ang ating pundasyon. Halikayo, magsama-sama nating pagtabihin ang ating mga kamao. Xiao Yo, Xiao Chong, halina kayo rito. Sining ng pamilyang Lin, walang hanggan. Sining ng pamilyang Lin, walang hanggan. Tianya, ikaw ang panganay. Sa inaugurasyon ng bagong pinuno ng asosasyon sa boxing, ikaw ang mamumuno sa grupo at kayong apat na magkakapatid ay magkakasamang pupunta roon. Tandaan nyo, paglabas nyo sa pintong ito, kinakatawan ninyo ang ating pamilyang Lin. Bawat kilos at salita, dapat ay para sa dangal ng ating pamilya. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Kuya, sino kaya ang magiging bagong pinuno? Wala na ang hari ng boxing at mukhang nagmamadali silang palitan siya. Tingin mo ba, aksidente lang talaga ang nangyari sa kanya? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Narito lang tayo para manood. Huwag gumawa ng gulo. Ang nangyari sa akin, hindi ba talaga iyon aksidente? Ano bang ginagawa ninyo? Isang importanteng tao ang dumating? Tapos hahanapan niyo pa ng imbitasyon? Pasensya na po. Gino-sama, kakulangan ko po ito sa pagdidisiplina. Ikinalulungkot ko na naistorbo kayo. Pasensya na po talaga. Siya iyon. Hindi ba ito si Jito Otay ng bansang Baymo? Pangalawa sa buong mundo. Ang tanging layunin niya sa buhay ay ang talunin ang hari ng boksing, ngunit hindi siya kailanman nagtagumpay. Tama yan. Sabi nila, tuwing maglalaban sila, ay pantay lang ang kanilang lakas, ngunit sa huli, napapabagsak pa rin siya ng hari ng boksing sa isang suntok. Nabalitaan ko rin na matagal na siyang nagkukulong para magsanay at ang lakas niya ngayon, marahil ay wala nang kapantay. Ngayon ay hindi mo pa ako kilala, ngunit malapit mo na akong makilala ng lubusan. Hello po, inimbitahan po kami para dumalo sa seremonya. Hindi na tumatanggap ng bisita. Umalis na kayo. Wala nang tinatanggap. Umalis na kayo. Bakit po? Mayroon kaming imbitasyon. Ang imbitasyong ito ay personal na ibinigay sa amin ng sekretarya ni Guanze. Sino ba ang nakakalam kung saan ninyo ninakaw ang imbitasyong iyan? Mukha ang tinitingnan namin dito, hindi ang papel. Basta't isa kang kilala sa mundong ito, maaari kang pumasok. Pero kung kahit sino lang na may imbitasyon, lahat kayo, umalis na. Idilat mo ng maayos ang mga mata mo. Hindi kami kung sino-sino lang. Kami ay galing sa Ledu City, mga tauhan ng pamilyang Lin. Hindi mo ba kami kilala? Ledu City ng pamilyang Lin? Matagal nang bagsak ang pamilyang Lin ninyo, lalong humihina sa bawat henerasyon. Kaya pa kayo nakakatayo ngayon ay dahil kailangan ninyo magpasalamat sa mga ninuno ninyo na nagtaguyod ng yaman ninyo. Dahil kayong mga walang kwentang anak, umaasa na lang sa iniwan nila. Kayong mga hampas lupa, wala kayong karapatang pumasok. Lumayas na kayo. Ikaw. Bakit? Lalaban ka pa ba? Malayo pa ang pinanggalingan namin para lang makadalo sa pag-upo ng bagong presidente. Ang imbitasyong ito ay galing talaga kay Sekretarya Guan at hindi po namin ito ninakaw. Kaya kung maaari lang po sana, papasukin nyo na kami. Ilang beses ko bang kailangang sabihin? Ang mga mata ko ang nagsasabi ng totoo. Hindi ko kayo kilala. Kayong mga pakialamero, lumayas na kayo sa harap ko. Napakababa ng tingin mo sa kapwa. Tumigil kayo. Kahit hindi mong kumilos, kung sa ibang tao ay napakabait mo, pero sa sarili mong mga tao ay ang tindi mong manghamak. Sige na, tawagin mo sa akin si Suhui. Gusto ko talagang itanong, kung paano ba niya dinidisiplina ang mga tauhan niya? Bata ka, akala mo ba ay ganun lang kadaling banggitin ang pangalan ni Vice Presidente Su? At gusto mo pa siyang makita? Hinding-hindi mangyayari yun.
Ibigay mo ito kay Suhui at sabihin mo sa kanya, nagdala ang nag-abot nito ng mensaheng matagal na niyang gustong marinig. Isang bulok na dahon? Niloloko mo ba ako? Napakahalaga ng mensaheng ito. At kung dahil sa iyo ay maantala ito, siguradong hindi lang pagsisante sa iyo ang magiging kaparusahan mo. Walang hiya ka. Sinasabi ko sa'yo, siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Dahil kung hindi, ikaw at ang mga kasama mo ay talagang malalagot sa akin. Papasok muna ako. Bantayan niyo silang mabuti. Kuya, sinabi mo noon, natuturuan mo pa ako sa boxing. Sir Vice Presidente? Sir Vice Presidente po. May isang babae po sa labas. May dala po siyang mensahe para sa inyo. Sabi po niya, ito raw ang mensaheng matagal nyo nang inaantay. Mensahe? Wala naman akong inaasahang mensahe. Sinasabi ko na nga ba, basta na lang siya pumitas ng dahon, siguradong nanloloko lang ang babaeng iyon. Mukhang kayong mga taga-probinsya ay mga manloloko talaga. Mga tao, kunin niyo ang mga nanggugulo rito. Ano ang balak nyo? Hindi na nga kami sasali. Balak nyo pa kaming saktan? Ito ang seremonya para sa bagong pangulo. Napaka-importanteng lugar nito. Tapos ang lala ng panglalait niyo sa pamunuan at pagwawalang bahala sa seremonya. Kapag hindi namin kayo binigyan ng leksyon, hindi kayo matututo. Ilang guwardiya lang kayo? Tingin nyo ba talaga tatalunin nyo kami? Hindi lang basta ang pag-iensayo namin sa boxing. Tapusin sila. Hinto. Vice President, nagpanggap silang mga VIP at nag-imbento pa sila ng mensahe para paglaruan tayo. Binabalak naming bigyan sila ng nararapat na parusa. Totoo po, Vice President. Ang mga ganitong klase ng tao na walang respeto sa dangal ng samahan ay dapat lang maturuan ng leksyon para magtanda sila. Ang bagay na ito, sino ang gumawa nito? Siya po, siya ang gumamit ng kung ano-ano para lokohin tayo, kaya dapat nating siyang... Manahimik ka. Xiaohui, mukhang ayos ka pa naman. Xiaohui, parang wala kang pinagbago ah. Ikaw na masamang bata ka. Napakalakas ng loob mo. Nababaliw ka na ba? Siya kaya si Vice President? Pasensya na po, Vice President. Kung ano-ano po ang sinasabi ng ate ko, huwag niyo na lang po seryosohin. Opo, Vice President. Ang kapatid ko po ay bihira lang lumabas. Kulang lang po siya sa karanasan. Nang makita po niya ang isang dakilang tao na tulad niyo, ay kinabahan siya at nagkamali ng nasabi, pagpasensyahan niyo na po. Xiaoyo, humingi ka agad ng tawad kay Vice President. Xiaohui, kanina pa ako nakatayo at naghihintay sa iyo. Sumasakit na ang mga binti ko. Kumuha ka ng upuan para sa akin, para makaupo ako sandali. Bilis, kumuha kayo ng upuan. Sige na, sabihin mo, anong mensahe ang pinapabigay ni Kuya? Ito ang sinabi niya. Xiaohui, naging masyadong mahigpit si Kuya sa iyo noon. Palagi kitang pinipilit sa pagbuboksing. At marami kang pinagdaan ng hirap. Umaasa lang si Kuya na ikaw ang magdadala ng bandila sa Daxia Boxing World. At natatakot ako na balang araw kung wala na si Kuya, ay hindi mo maprotektahan ang sarili mo. Tandaan mo, nandito lang si Kuya sa lugar na hindi mo nakikita, lagi kitang babantayan at susuportahan. Saka, yung boxing gloves na palagi mong hinihiling, Ipinangako ni Kuya. Ibinibigay ko na sa iyo. Kuya, Tama na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Kapag nagpatuloy ka, lalabas na naman ang sipon mo. Kuya. Sinabi nga sa akin ni Kuya ang mga katagang iyon. Pero teka, bakit mo sinabing na naman?
Hay nako, nung maaksidente siya, nasa malapit lang ako. Nabagit ka niya sa akin noon na iyakin ka raw na kapag umiiyak ka ay punong-puno ng uhog ang mukha mo. Talaga bang sinabi niya iyon? Siyempre, sabi niya, kapag ipinakita ko raw ito sa iyo, ay makikilala mo siya agad. Saka, ang pinakaaalala niya bago siya nawala, ay walang iba kundi ikaw. Kuya, Ate, kailan pa? Ang kuya-kuya ni Vice President. Huwag mong sabihing Ang hari ng boxing, si Su Jinghong? maraming salamat sa mensaheng dinala mo. Halina kayo, pasok na tayo. Sandali lang. Vice Presidente Su, nandito kami para dumalo sa seremonya. Pero ang sabi ng mga tauhan nyo, itong si Pamilyang Lin ay hamak lang daw na isa raw siyang palamuning walang silbi at hindi karapat-dapat pumasok sa malaking gusaling ito. Kahit pa dala namin ang imbitasyong nilagdaan mismo ng sekretarya, ay ayaw pa rin nila kaming papasukin. Tingnan nyo po. Mayroon silang imbitasyon. Bakit hindi nyo sila pinapapasok? Vice President, opo, pasensya na po. Nabulagan po ako at naging mangmang. Hindi ko po nakilala ang inyong mahalagang panauhin. Vice President, pasensya na po, nagkamali ako. Nabaliwala ko ang inyong panauhin. Matagal ko nang nababalitaan na kayong tatlo ay ginagamit ang inyong posisyon para mangmaliit ng tao base sa itsura at pumili lang ng rerespetuhin. Hindi ko akalain na ngayon ay magagawa nyo pang apihin ang aking mahalagang bisita. Sino ang nagbigay sa inyo ng ganyang kalakas na loob? Vice President, alam na po namin ang aming pagkakamali. Hindi na po namin uulitin. Patawad po, hindi na uulit. Wala nang pagkakataon. Sa Boxing Association, walang lugar ang mga mapagmataas na tulad nyo. Tara na, iwan na natin sila. Vice President, bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Vice President, Vice President. Pagkakataon lang po, parang awa niyo na. Vice President, Vice President. Vice President, Vice President. Vice President? Asikasuhin niyo muna ang ginagawa niyo. Mahalaga po ang seremonya. Wala ka bang mata sa dinadaanan mo? Mayroon naman. Sino ba kayo? Napakayabang nyo. Ako, si Yandu Pamilyang Zai, mula sa pamilya ng Zai Wei. Ito naman ang kapatid ko, na si Zai Xin. Siya ba? Yung tatlong magkakasunod na taon na nanalo bilang kampeon sa boxing sa Great Xia, na si Pamilyang Zai? May nalalaman ka pala. Sino naman po kayo? Makinig kayo. Kami ay mula sa pamilya ng Lidu City Pamilyang Lin. Humingi kayo agad ng tawad sa kapatid ko. Pamilyang Lin? Yung pamilyang iyon, na umaasa lang sa mana ng ninuno, isang bagsak na pamilyang naghihingalo na. Paghingi ng tawad, tingin nyo ba karapat-dapat kayo? Kuya, tila totoo nga ang mga balibalita na ang pamilyang Lin na ito ay lalong sumasama habang lumilipas ang panahon. Ang matapakan mo ay isa ng malaking swerte para sa kanila. Walang hiya kayo, magbabayad kayo sa akin. Walang hiya ka, magbabayad ka. Hai Sheng, huwag kang magpadalos-dalos. Mga kaibigan, ang pagkawala ng isang malamat na kampyon ay isang malaking kalungkutan para sa atin at isang panghihinayang dahil ito ay para sa ating bansa. Isang malaking kawalan. Ang kanyang alaala ay mananatili sa atin. Ang mga guwantes na ito ang naging saksi ng kampyon sa kanyang maraming tagumpay. Ito ba ang isinuot ng kampeon? Ang velvet gloves na ito? Balita ko napakamahal niyan. Hindi lang pera ang halaga nito. Ang sining na nakapaloob dito ay napakataas ang antas.
Ngayon wala na ang kampiyon. Ang ating samahan ay hindi dapat mawala ng pinuno, ang bagong tagapangulo. Ang gagabay sa atin para ipagpatuloy ang kanyang legasiya at para magpatuloy tayo. At ngayon, tawagin natin ang bagong tagapangulo sa entablado. Jitu Otay, anong karapatan niyang maging presidente natin? Hindi ba taga-bansang Baymo siya? Kahit pasabihing ang ranggo niya ay pangalawa sa buong mundo, hindi pa rin siya pwedeng maging presidente natin. Tama. Oo nga. Tama yan. Tahimik. At ngayon, inaanyaya natin si Chairman Jituo upang tanggapin ang boxing gloves ng kampiyon at ipagpatuloy ang kanyang legasiya. Sandali lang. Direktor, paulit-ulit ninyong sinabi noon na ang bagong presidente ay isang kagalang-galang na nakatatanda, pero hindi nyo sinabing siya iyan. Isang tao mula sa bansang Baymu. Higit sa lahat, mortal siyang kaaway ng kampiyon noong nabubuhay pa ito. Ano ang karapatan niyang maging presidente ng ating asosasyon ng kamao ng Daksya? Tama. Totoo yan. Sino nagsabing kababayan lang natin ang pwedeng maging presidente? Kakayahan ang pinakamahalagang basihan. Ngayong wala na ang dating kampiyon. Si Master Jito na ang tinuturing na pinakamagaling sa mundo ng boxing. Kung siya ang mamumuno sa asosasyon, anong masama doon? Magkano ba ang ibinayad niya sa iyo para maging isa kang taksil na ibinebenta ang sariling asosasyon? Ikaw, lapastangan. Sa totoo lang, wala na talagang kwenta ang mga daksya nyo. Dahil wala na si Su Jinghong, ang mga natira ay puro mahihina na lang. Sinasabi ninyong dakilang bansa kayo? Nakakatawa. Kalokohan. Ayaw mong maniwala? Kung ganoon, gamitin mo ang mga kamao mo para hamunin ako. Dito sa lona, ang mananalo ang maghahari. Kung sino man ang hindi sang-ayon, umakyat kayo rito at hamunin ako. Tamang sinabi ni Master Jito, ang lakas. Ang tanging sukatan dito. Sino mang hindi sang-ayon ay maaaring umakyat para humamon. Halika kayo rito. Ipakita nyo sa akin kung mayroon pa bang mahuhusay rito sa Daksya. Ikaw. Hindi tayo uubra sa kanya. Ako na. Ako, bilang si Suhui, ay hinahamon ka. Ang galing mo, Vice President. Tahasan niyang minamaliit ang Daxia Boxing World. Akala ba niya ay wala nang magaling sa Daxia? Vice President, kahit pa world number 2 siya. Pero kayo ang Vice President ng Daksha Boxing Association. Ang mismong kapatid ng boxing champion. Hinding-hindi natin hahayaang maliitin niya ang boxing world ng Daksha. Ikaw lang? Isang kaawa-awang taong habang buhay na nasa anino ng iyong kapatid? Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay hindi man lang aabot sa kalingkingan niya. Huwag ka ng madaming salita. Hinahamon kita. May lakas ka ba ng loob na lumaban? Dahil naghahanap ka ng sakit ng katawan, ibibigay ko iyan sa iyo. Pero dahil isa itong kompetisyon, kailangang mayroong taya. Anong taya? Kapag natalo kayo, kailangang i-anunsyo ng Daksya sa buong mundo na ang boxing ninyo sa Daksya ay hindi tatalo sa Baymu ko. Ako ang papalit sa posisyon bilang head at ang gloves ni Su Jinghong ay mapupunta sa akin. Gusto kong malaman ng buong mundo na ako si Jitu Otay ang tumalo kay Su Jinghong. Paano kung ikaw ang matalo? Kung sakaling matalo ako, hayagan kong aaminin na ang Baymu ko ay mas mababa kaysa sa Daksya. Ang posisyon bilang head ay ibibigay ko sa inyo ng bukal sa loob at higit pa doon, pupunta ako sa himlayan ni Su Jinghong para lumuhod at humingi ng tawad. Sige, kung gayon, maaasahan mo iyan. Ang kuya mo? Siguro naman ay tinuruan ka ng mga tunay na kasanayan? Sana naman, mabigyan mo ako ng kahit konting sorpresa. Si Aohui. Relax lang, huwag kang magpa-pressure.
Xiaohui, mag-relax ka lang. Huwag kang masyadong ma-pressure. Ang hakbang na liyuyon ng Vice-Presidente ay talagang mahusay tulad ng inaasahan. Sa kabila ng napakatinding atake ni G2 Otay, nagawa niya pa ring maiwasan ang lahat. Isa siya sa top 3 sa depensa sa buong bansa. Hindi matatawaran ang kakayahan niya. Ang ganitong klase ng lakas ay ayos na rin ang depensa. Pero kung ang kapatid mo iyon, paniguradong hindi niya hahayaang mahanap ko agad ang kanyang kahinaan. Nahanap na agad ang kahinaan niya? Ano? Nahanap na niya ang kahinaan? Ito na. Mukhang nasa panganib ang Vice-Presidente. Ang estilong ito ng suntok ay katulad noong nag-iensayo kayo ni Xiao Chong, medyo magkahawig sila. Ang galaw na ito, ginamit na rin ito ng kapatid mong si Su Jinghong, hindi ba't mukhang pamilyar? Ano? Hindi ba niya ito itinuro sa iyo? Ang galaw na ito, paano mo kaya ito lulusutan? Laging tumatama ang mga sapak, pero hindi niya ginagamit ang buong lakas niya. Malinaw na hinihiya lang niya ang Vice Chairman. Ang hirap lulusutan ng galaw na iyon. Napakabilis ng mga kombinasyon ng suntok, napakalakas din. Bawat suntok ay tumatama sa mahinang parte ng depensa ng Vice Chairman. Sa tuwing tumatama ay hindi ibinibigay ang buong lakas dahil dito ay napapahiya ang Vice Chairman. Kuya, paano ba lulusutan ang galaw na iyon? May maliit na awang sa mga kombinasyon ng suntok. Huwag mong harangan ang galaw bago ang awang na iyon. Saka mo mabilis na gamitin ang kanang suntok. Ibuhos ang buong lakas. Huwag haharangan. Di ba tatamaan ako niyan? Sa lakas ng mga suntok na iyan, nagsasabi ka ba ng totoo? Bata. Ano na? May naisip ka na bang paraan? Alam ko na. May awang sa gitna ng mga kombinasyong ito, iyon ang kahinaan niya. Pero para masunggaban ang kahinaang iyon, kailangang tanggapin ang isang suntok pagkatapos ay ibubuhos ang lahat ng lakas sa kanang kamay basta't sapat ang lakas. Kayang-kaya ang isang KO. Tama ang paraan ng paglutas mo, pero kulang sa puwersa. Ang mga suntok mo bilang Vice-Presidente ay masyadong malambot kumpara sa kapatid mo. Napakalayo ng agwat mo. Ngayon naman, ay hindi na ako magtitimpi. Xiaohui. Talo tayo. Talo ang Vice-Presidente. Daxia. Wala na bang makakatalo sa kanya? Mga kasama, patawad po. Natalo ako. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Liban kay Boxing King, ay wala nang makakatalo sa kanya. Nanalo ako? Su Jinghong, nakikita mo ba? Natalo ko ang iyong Daxia. Nanalo ako. Su Jinghong, nakita mo ba? Nanalo ako. Ang Bei mo ay nanalo, ang Daxia. G2 Otay, huwag kang masyadong mayabang. Ito kaya ay Daxia. Kung hindi ka tanggap, subukan mo akong harapin. Ako na si G2 Otay ay handa kayong harapin hanggang sa dulo. Isa-isa ko kayong tatalunin hanggang sa sumuko kayo.
Ipakikita ko sa inyong lahat na ang Beimu ang may mas malakas na kamao kaysa sa inyong Daxia. Bakit walang lumalaban? Naging bahag na ba ang buntot nyo? Yan do pamilyang Zai. Hindi ba galing ka sa tanyag na pamilya? Halika rito. Nakakagalit? Kung nagsanay lang ako ng mabuti sa boxing, nakasing level ng isang kampeon. Papanik talaga ako doon at tuturuan ng leksyon ng walang hiyang iyan. Chairman, ihayag mo na ang aking pagkapanalo. Bibilang ako hanggang 3. Kung walang papanik para lumaban, ihahayag ko ang pagkapanalo ni Master Gito. 3, 2, 1. Ipaalam natin sa buong mundo na akong si Jito Otay ay nanalo laban kay Su Jinghong at ang Beimu ay nanaig sa Daxia. Ang mga guwantes na ito ng kampeon ay sa akin na. Tigil. Alisin mo ang madumi mong kamay diyan. Kaninong anak ang babaeng ito? Ang lakas ng loob niyang lumantad. Mukhang siya ang apo ni Nalidu City pamilyang Lin. Ang babaeng ito na naman. Lin Yu, anong ginagawa mo? Huwag mo kaming idamay. Ate, Kung ang mga panauhin ng Beimu ay narito para makipagkaibigan gamit ang galing sa martial arts, igagalang kita. Pero dahil na-insulto mo ang boxing ng Daxia, winasak mo ang aming dangal sa Daxia at naghangad pa sa naiwang gamit ng King of Boxing. Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Kayong lahat sa boxing ng Daxia. Ang mga kilalang pinuno sa larangang ito? Mga duwag ba kayong lahat? Wala kayong lasang loob na lumaban? Kaya hinayaan nyo ang isang bata na sumabak sa panganib? Anong klaseng kilos yan? Bata pala ha? Mamaya, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin. Napakayabang mo. Kahit ang isang national champion na katulad ko ay hindi nangangahas na lumaban. Ikaw pa kaya ang susubok? Mukha naman talaga siyang mahina. Pero dahil kinalaban niya si Jito Otay, sa tingin ko ay ayos lang yon. ate, siya ang pangalawa sa buong mundo. Ikaw? Kaya mo ba talaga siyang talunin? Napakasama talaga ng taong ito. Inaamin ko na may galing ka, pero hindi mo siya ka-level. Dapat tayong maging madiskarte at umiwas muna para may pagkakataon pa tayo sa susunod. Ikaw? Pagbabayarin kita sa lahat ng sinabi mo ngayong araw. At ako? Ang tutupad sa kagustuhan mo. Papatumbahin kita. Boss, parang binibigay na natin sa panganib si Xiaoyo sa gagawin niya? Kahit si Vice President ay hindi siya nagawang talunin, kaya paano siya mananalo? Pagsabihan mo nga siya agad. Sandali lang. Nararamdaman ko na hindi pa sigurado ang mangyayari. Mukhang kayong mga duwag ay aasa na lang sa batang babaeng ito. Sige, pagtatanggol niyo ang mga sarili niyo. Sandali lang. Kami na ang haharap sa iyo. Miss Lin, kahanga-hanga ang iyong katapangan pero masyadong malayo ang agwat niyo sa lakas. Kaya wag na lang nating ituloy. Oo nga, umupo ka na lang muna. Dahil kung ikaw ang haharap sa kanya, siguradong magiging katatawanan lang tayo ng ibang tao. Sa tingin ko, ay pwedeng hayaan natin siyang sumubok. Ito ay... Bata, bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Kung matumba mo ako sa loob ng 3 tira, ituturing kitang nanalo. 10? 10. Baka may pagkakataon pa kung 10 tira. Mali kayo. Ang ibig kong sabihin ay, 1 tira at pababagsakin kita. Siya na ang pangdalawa sa buong mundo. Yung mga ganoong salita, paano niya iyon nasasabi? Nawawala na ba sa sarili ang batang ito? Walang galang. Wala pang nangahas na gumawa niyan sa harap ko. Itigil mo na ang daldal mo. Magsimula na tayo. Walang hiyang bata ka. Pagbabayarin kita. Mukhang may mali rito. Hindi mahina ang suntok niya. May mas malakas. Pariyan mamaya. Nagawa niyang pilitin ang Jito Otay na dumepekto ng dumepekto. Pamilyar ang paraan niya ng pagsuntok.
Yan lang ba ang alam mong gawin? Sinabi ko na sa iyo. Isang tira lang at tatalunin kita. Kaya syempre iyon lang ang gagamitin ko. Napakalakas ng pagsuntok niya. Napakagaling. Ang husay. Sino ka ba talaga? Hindi ba't mahilig kang humanap ng paraan? Ngayon, paano mo ititigil ito? Sandali. Napakalakas ng kamao nito. Paano ko ba ito matatalo? Ako pa naman ang pangalawa sa buong mundo. Ang teknik na ito ay mukhang simple, pero napakalakas ng puwersang gamit niya at puno ng pressure. Ang kakayahan ni Xiaoyu ay higit pa sa inaasahan natin. Kuya, ang galing ng babaeng ito. Mukhang nagkamali ako ng hula. Tinatawag mo pa rin siyang bata? O ang binibining si Pamilyang Lin, ang mahal na binibini. May ganito palang talent ang Daxia ko. Dapat siyang maisama sa ating samahan. Hoy, G! Lalaban ka pa ba? Anong ginagawa mo riyan? Aaminin ko, mahusay ka talaga. Masyado kitang minaliit. Bakit hindi natin gawin ito? Maging guro mo ako. Lahat ng aking mga sikretong galing at kaalaman ay ituturo ko sa iyo. Tuturuan mo ako? Bilang isang dalubhasa, nakikita ko ang iyong galing. Kaya payag akong gawin kitang estudyante. Dapat mong malaman na ako ang hari ng kamao. Baka sa takot mo ay himatayin ka na lang. Ang mga luma mong teknik ay wala sa aking panlasa. Heto ang kamao. Sandali lang. Huwag mong sabihin gagamitin mo na naman ang galaw na iyon? Kung matapang ka, baguhin natin ang paraan ng laban. Sige, patutunayan ko sa iyo. At siguradong susuko ka ng lubos sa akin. Hindi maaari. Lumalabas ang lakas, napakalakas ng kapangyarihan niya. Hindi ito maaari. Paano mo nagawang harangin ng ganoon kadali ang suntok na yon? Marami pang imposibleng bagay ang mangyayari. Ayoko na makipaglaro sa'yo. Tapusin na natin ito. Paglabas ng dragon sa dagat. Katulad ito ng naunang tira. Ito pala, ang paglabas ng dragon sa dagat. Paglabas ng dragon sa dagat? Paano siya nakagawa ng paglabas ng dragon sa dagat? Masyado nating minaliit ang Pamilyang Lin noon at ang talentong galing sa Pamilyang Lin ay higit pa sa inaasahan natin. Maraming mahuhusay na tao sa Daxia. Totoo? Hindi ako ang iyong katapat. Simula nang wala na ang boxing champion na si Su Jinghong, maswerte ang Daxia na mayroon silang talento na tulad mo. Sumusuko na ako? Sandali lang. Parang may nakalimutan ka yata? Mas magaling ang Daxia kaysa sa bansang Beimuko. Talo ako. Su Jinghong, ang iyong boxing gloves, hindi ko pa rin pala makukuha. Binabati kita. Ang mundo ng boxing sa Daxia ay may tagapagmana na. Ang taong ito ay natalo ni Xiaoyu marahil kaysa sa pagkatalo sa boxing champion, mas nakapagdududa ito sa kanyang sariling kakayahan. Nakatanggap kami ng ulat. Nasangkot ka sa pakikipagkunsaba sa mga kaaway, katiwalian at panloloko, kaya sumama ka sa amin. Lahat kayo, dahil si Bebe, Linyo naman ang tumalo kay Jitu Otay. Iminumungkahi ko na siya na ang pumalit bilang bagong chairman. Ano sa tingin nyo? Sige po. Chairman. Ang posisyon ng chairman ay nararapat lang na mapunta sa iyo.
upang pamunuan ang Daxia boxing scene. Pasulong. Huy aba, tingnan nyo. Nandito na ang ating dakilang bida. Balita ko ay natalo mo ang world number 2. Pambihirang swerte ito sa ating pamilyang Lin. Isang malaking karangalan dahil sa isang henyong tulad mo. Oo nga, oo nga. Noon, si ikalawang tiyo ay naging bulag sa katotohanan at naglakas loob pang makipag-agawan ng ari-arian sa iyo. Sa kakayahan mong iyan, tingin ko, lahat ng negosyo ng pamilyang Lin dapat nang ipaubaya sa iyong pamamahala. Hindi nyo lang nakita kung gaano kayabang si Jituotay noong una. Pero ang ating si Xiaoyo, isang suntok lang ang ginamit. Isang napakalakas na bira. Wow! Sa lakas ng puwersa, direkta siyang tumilapon na parang saranggolang naputulan ng tali at lumipad palayo. Tama na. Noon ay hindi ko nakitang ganyan ang ugali nyo. Lolo? Mabuti at nakabalik ka na. Mabuti at nandito ka na. Lolo, sa totoo lang, ang galaw ni Xiaoyo ay talaga namang katulad ng galaw ng kampeyong si Su Jinghong. Xiaoyu, sabihin mo kay Lolo, sino ka nga ba talaga? Kanino ka? Natutong gumamit ng mga galaw ni Su Jinghong. Naku, magsalita ka naman ng maayos, huwag pabigla-bigla. Sa totoo lang, ako ay si Su Jinghong. Ay, fan lang niya. Palagi ko lang pinapanood ang mga video niya para matuto ng mga galaw niya. Hahaha. Tama. Mahilig talagang manood ang ate ko ng mga video ng boxing ni Su Jinghong. Iyon naman pala. Nakanood lang ng video at natuto na agad. Mukhang ang talento mo ay mas mataas pa kaysa sa iniisip namin. Totoo po iyan. Pagkaraan ng 3 araw, ay gaganapin ang World Boxing Championship. Kompetisyon ng boxing? Hindi ba dapat ay sa susunod na taon pa iyon? Tungkol sa pagkawala ng Boxing King, balita ko, hindi iyon aksidente. Ang grupong ito ay matagal nang nagnanais sa titulong Boxing King. Maaaring sila ang gumawa ng paraan para sa aksidente, para mawala ang hari at makuha ang kanyang pwesto. Kung ganoon, kapwa ang mga organizer at ang mga kalahok ay talagang kahina-hinala. Hindi nga kaya aksidente ang pagkalaw ko? Lagot, wala nang takbo ang sasakyan natin. Ang pamilyang Lin ay may 2 lamang na pwesto para sa mga sasali. Sino iyon? Sina Xiaoyu at Xiaochong. Hey, haay. Ang ganitong klase ng kompetisyon ay simulat sa pool ay hindi talaga para sa atin. Tama ka riyan. Ngayong wala na ang boxing champion at tinalo lang ni Xiaoyo ang pangalawa sa buong mundo, wala nang kayang tumalo sa kanya. Naniniwala ako na ibabalik ni Xiaoyo ang tropeo ng kampiyon. Xiaoyu, Xiaochong, galingan nyo. Galingan nyo. Sige, pupuntahan ko sila para malaman kung sino talaga ang totoong may sala. Anong nangyayari sa iyo? Mukhang lumalala ang sakit mo. Nakapagtataka, hindi ba't palagi kong sinasabihan ang Departamento ng Pananalapi na bigyan kayo ng pambayad sa gamot buwan-buwan? Bakit? Kami ng pangalawang kapatid ang pumigil sa pagpapadala ng pera. Xiaochong, patawad. Dapat lang akong parusahan. Kayo. Patawad po. Tama na. Xiaoyu, bilisan mo at dalhin mo si Xiaochong sa pinakamagaling na ospital sa buong probinsya. Hindi ba't ito ang dating kasintahan ko na walang pambayad at walang silbi? Isa itong mamahaling ospital. Paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok dito? Shue, bakit ka narito? Ang papa ko ay isa sa mga opisyal ng ospital na ito. Kaya bakit hindi ako pwedeng narito? Naparito kami para sa pagpapagamot, tabi. Pagpapagamot? May pambayad ba kayo? Sasabihin ko sa iyo, ang buhay lang ng mga mayayaman ang mahalaga. Ikaw, paano ba pinapatakbo ni Zhao Heng ang ospital na ito? Kahit anong basura ay nakakapasok. May pera kami. Sa kakarampot na perang yan, hindi mo man lang yata kayang pambili ng isang gamot, di ba? Gaya noong nanliligaw ka pa sa akin. Kahit isang disenteng alahas ay wala kang pambili, tapos ngayon ay magyayabang ka na may pera ka? Ang pera rito ay sapat na para sa pagpapagamot ko. O, nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi sapat ang may pera ka lang. Dito sa aming ospital, ang tinatanggap lang ay ang mga taong may mataas na katayuan. Doktor, nurse, Sir, ano po yun? magpapagamot kami, ngunit hinaharangan niya kami. Wala ba kayong gagawin?
young mistress. Umalis ka na rito. Talagang nawawala na sa kontrol si Zhao Heng. Akin na ang cellphone. Hello, Zhao Heng. Pumunta ka rito sa Southern Hospital ngayon din. Tanging si Boxing King lang ang may alam ng numerong ito. Sa kasakali kayang, ihanda ang sasakyan ngayon din. Pupunta tayo sa Southern Hospital. Ang pangalan ni Tagapangulong Zhao ay hindi nararapat banggitin ng isang katulad mo. Paano natitiis ni Zhao Heng ang isang basurang tulad mo dito sa ospital? Walang hiya ka. May gana ka pang pagsalitaan ako. Guwardiya. Palayasin mo ang dalawang pesteng ito. Subukan nyo. Ate, wag na muna natin ituloy. Maghanap na lang tayo ng ibang ospital. Hindi pwede. Dapat tayong magpa-check up ngayon. Hoy, babaeng masama. Maghintay ka lang na ikaw ang mapalayas dito. Talunan ka na nga. May gana ka pang sumagot, sugurin nyo. Anong gagawin nyo? Tumigil kayo. Sinasabi ko sa inyo, tumigil kayo. Tagapangulong Zhao, bakit po kayo nandito? Ang dalawang mababang taong ito ay gustong magpatingin dito sa ospital natin. Sekretaryo Zhao, paano natitiis ng kumpanya ang mga basurang gaya nito sa loob ng ospital? Hindi ba nito sisirain ang pangalan ng kumpanya? Zhao, Director Zhao, ito anong nangyayari dito? Kinalaban mo ang dalawa sa pinaka-importante naming panauhin. Simula ngayong araw, tanggal na sa trabaho ang tatay mo. At ikaw naman, kailangang umalis ka na sa lungsod na ito. Director Zhao, wala po akong alam, naging tanga at bulag po ako, kaya hindi ko sila agad nakilala. Director Zhao, maawa po kayo sa amin. Kailangan po ng tatay ko ang trabahong ito. Ilayo siya. Huwag po, Director Zhao. Nagsisisi na po talaga ako. Director Zhao, alam ko na pong nagkamali ako. Director Zhao. Pasensya na po sa inyong dalawa. Magpapaayos ako agad ng pinakamagaling na doktor para sa inyo. Ate, parang bumuti na ang pakiramdam ko. Parang naging bago ang katawan ko. Ang laban sa boxing, kaya kong manalo. Haha. Ate, pakiramdam ko, iba ka na kumpara noon. Ikaw pa ba? Ang tunay na ate ko? Ako ay. Malamang, ang ate mo. Huwag mong sabihing tingin mo ay kuya mo ako. Dapat mong malaman na sa loob ng katawan ng ate mo ay nananahan ang iyong boxing champion na kuya. Hindi ka ba hihimatayin sa takot? Basta't ate kita, ayos na. Basta't ikaw ang ate ko. Hehehehe. Ang pagkawala ng ating boxing champion ay isang malaking kawalan sa mundo ng boxing. Dahil wala na siya, lahat ay nababahala at hindi mapakali. Kailangan nating pumili agad ng bagong champion para kumalma ang lahat, kaya pinaaga namin ang kompetisyong ito. Napaka-ipokrito. Ngunit sa loob ng ring, walang kinikilingan ng mga suntok. Kaya hinihiling namin sa bawat kalahok na pumirma ng isang waiver na walang pananagutan sa anumang aksidente. Waiver? Ano? Papapirmahin ng waiver? Sa kasaysayan ay kailanman walang ganitong patakaran. Ibig bang sabihin ay baka may hindi na magising sa laro? Tama nga. Sabi na nga ba, may gustong samantalahin ang pagkakataong ito para magligpit ng kalaban, para makuha ang titulong kampeon sa boxing. Xiao Yu, Xiao Chong, kailangang mag-ingat kayong mabuti. Ayun, lumabas din ang totoong kulay niya. At ngayon, nais kong ipakilala sa lahat ang ating mga lalahok para sa laban na ito. Mula sa bansang Beimu, si Jitowa, Mingke ng Siyue, Xiao Ye ng bansa ng Kou, Jai Wei ng Daxia, Lin Chong, at si Lin Yu. Si Xiao Ye, ang dating talunang kinalaban ko 5 taon na ang nakararaan. Balita ko ay tuloy-tuloy siya sa pagsasanay sa mga nakalipas na taon. Ikaw ba ang pakana ng lahat ng ito? Maliban kay Lin Chong sa grupong ito, ang lahat ay mga kilalang eksperto mula sa iba't ibang bansa. Ang Lin Chong na iyon, hindi ba't parang nagpapakamatay lang siya sa gagawin niya? Tama ka. Alam ko na, ang Jitowa na iyon ay kapatid ni Jito Otay Xiaoyu. Tiyak na tinalo mo si Jito Otay, kaya naman nagtatanim ng galit ang kapatid niyang si Jitowa. Nakipagtulungan siya kay Federasyon ng Boxing upang paakyatin sa ring si Xiao Chong dahil ang tanging pakay niya ay ang makapaghiganti. Xiao Chong, kailangang mag-ingat ka po ng mabuti. Huwag mong pilitin ang sarili mo.
para sa unang round ng ating kompetisyon. Minke ng Shiyue laban kay Zai Wei ng Daxia. Ang Shiyue Master ay ganito lang pala. Mahina ang kanyang aura at nakatuon ang lakas sa kanan. Atakihin mo ang kaliwang tadyang niya. Kaliwang tadyang? Nagbibiro ka ba? Lin Yu, totoong natalo mo si Jitu Otay, pero pagdating sa pagtuturo ng boxing, parang wala kang alam. Bukas na bukas ang depensa ng lalaking ito, at kitang-kita na nasa kanan ito. Kuya, huwag kang makinig sa kanya. Atakihin mo ang kaliwang tadyang. Tama, mas malaki ang butas sa kanan niya. Kuya, hindi natin siya kayang talunin. Gusto mo bang sumuko na lang tayo? Isang patibong ang kanang tadyang. Hindi kaya. Nandun talaga sa kaliwang tadyang ang kahinaan gaya ng sinabi ni Lin Yu. Sumusuko na ako. Sumusuko na ako. Ayos, ayos! Galing. Ayos, ayos. Lumayas na kayo sa Daxia. Ali, bakit sila mukhang masyadong panatag? Unang round, sina Shiyue at Minke ay talo na. Sinong sasabak para sa pangalawang round? Ako. Pangalawang round, maglalaban sina Beimu at Chitowa laban kina Daxia at Jai Wei. Ate, Xiao, anong nangyayari sa'yo? Nalason ako. Sinong lumason sa'yo? Noong pumirma ako kanina. Lintik naman? Pupuntahan ko sila. Huwag na. Plano na nila ang lahat. Siguradong binura na nila ang ebidensya. Ay, nandito na si President Su, mukhang huli ka na sa usapan. Paumanhin sa inyong lahat. Mayroon kaming malaking pag-unlad sa investigasyon sa kaso ng kuya ko, kaya natagalan kami ng kaunti. Ito na nga. Tama nga ang hinala ko. Miss Lin, bilis, inumin mo ito. Hoy, anong ginagawa mo? Ang lason sa kanya ay ang gawa ng Co-Nation na walang kulay at amoy na kisa powder. Si Xiao Ye ang may kasalanan ng lahat ng ito. Lahat ng ito ay ang setup niya matapos niyang suhulan ng chairman. Ang layunin niya ay upang makuha ang posisyon bilang World Boxing Champion. Nalaman na namin ang buong katotohanan. Ang nasa likod ng pagkamatay ng kuya ko, walang iba, kundi siya. Xiao Ye, ikaw nga talaga. Ang dati at bagong atraso mo ay sabay-sabay mong pagbabayaran ngayon. Halika. Masyadong matapang ang lason nitong pulbong pitong kamatayan. Kailangan pa ng hindi bababa sa 5 minuto para tuluyang mailabas ang lason sa iyong katawan. Sa loob ng oras na ito, hinding-hindi mo dapat gamitin ang iyong lakas. 5 minuto na lang. Sana ay makatagal siya. Sige, ang galing ng pagkakatama. Mahusay ang tira. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Apat na minuto na lang. Tapos ka na, basura. Susuko na ako. Susuko na ako. Susuko na ako. Susuko na ako. Parang awa mo na. Patawarin mo ako. Patawarin mo na ako. Ha. Napakaduwag naman. Hindi ko akalaing luluhod siya para sumuko. Ikalawang round, talo ang Daxia. Jai, Wei ikatlong round. Sino ang susunod? Ako. 3 minuto,
Tinitiyak kong tatagal ako. Sa wakas at nandito ka na. Ngayon, humanda ka ng matapos. Ang linchong na ito ay hindi niya talaga kapantay, napakalayo ng agwat ng lakas nila, para lang siyang sumusugod sa tiyak na kabiguan. Ito ba ay wala na ba siya? Sige. Nakuha mo pang magtapang-tapangan para mapahamak. Aamin ka na ba ng pagkatalo mo o hindi? Kailangan. Kung magtagal pa. Kung ganoon ay tatapusin na kita. Ate, maagang nawala sina Papa at Mama. At simula noon, ay hindi ko nagawa ang mga responsibilidad ko bilang isang lalaki. Sa pagkakataong ito, ay may magagawa na ako para sa iyo. Huwag kang lalapit. Suko na ako. Para sa round na ito, panalo ang Daxia Linyu. Para sa susunod na round, ang Daxia Linyu. Laban sa Kogwo, Xiaoye. Hindi ko akalain na ako pa mismo ang kailangang kumilos. Bata, lumuhod ka sa harap ko at sumuko na. Yumuko ka ng 3 beses sa harap ko at palalagpasin ko na ang ginawa mo. Kung hindi, ang matitigas na kamaong ito ang tatapos sa iyo. Tinalo na kita noong 5 taon na ang nakararaan. May gana ka pa bang kalabanin ang Daxia? Anong sinabi mo? Nakipagsabuatan ka sa samahan ng boxing para iset up ang kampiyon. Sinubukan mong kontrolin ang lahat at agawin ang korona ng pagiging kampiyon. Anong pinagsasabi mo? Puro kasinungalingan lang yan. Kailangang may patunay sa bawat bintang. Nasaan ang mga ebidensya mo? President Su. Ang helicopter ng kampiyon ay sadyang hinalughog at sinira. Mula sa mga bahagi ng naganap na aksidente, nakuha namin ang mga fingerprint ng mga tauhan mo. Umamin na ang mga tauhan mo sa ginawa nila at idiniin ka nila bilang ang utak sa likod nito. Kaya pala, ikaw pala itong walang hiyang nanakit sa kampeon. Hindi lang iyan, nakipagsabuatan din siya sa pinuno ng Boxing Association para mas mapaaga ang laban, para malason si Miss Lin. Ang layunin mo ay para nakawin ang titulong kampeon. Ganoon pala ang nangyari. Napakawalang hiya. Dahil hindi kaya sa tapatan ay gumamit ng maduming paraan.
Napakababa talaga ng pagkatao ni Co-Nation. Tama. Ang pinuno na iyan ay isang traitor. Traitor sa bayan? Dapat siyang bumaba sa pwesto. Bumaba sa pwesto. Bumaba sa pwesto. Bumaba sa pwesto. Manahimik kayo. Sino ang nagsasabing mahina ako? Tinalo mo lang naman ang pangalawa sa mundo. Sige, tatalunin kita ngayon para ako na ang maging number 1. Gagamitin ko ang galing ko para kunin ang titulong kampeyon at patitigilin ko ang lahat ng ingay nyo. Sige ba? Tingnan natin kung sino talaga ang karapat-dapat maging kampiyon. Noong 5 taon ang nakalipas ay pinagbigyan kita, pero ngayon, pagbabayarin na kita. Galing. Ayos yan? Imposible. Paano mo nalaman ang suntok ni Su Jinghong? Marami pang bagay ang imposible, pero nangyayari. Tsamba lang ang 2 tira mo, humanda ka. Galing. Sige pa. Tsamba uli. Ngayon, kaninong kamao ang mas matigas? Hulihin siya. Bakit ka nagyayabang? Isang Co-Nation na masamang kapangyarihan. Isang Co-Nation na masamang kapangyarihan? Baliw na siya. Sinasabi sa mga alamat na ang kapangyarihang iyan ay kapalit ng sariling buhay para sa lakas. Kapag ginamit mo iyan, mabilis na mawawala ang buhay mo. Wala na siyang ibang paraan. Handa na siyang idamay tayong lahat. Mag-ingat kayo. Ramdam mo na ba ang kawalan ng pag-asa? Mukhang napakalakas nga ng Co-Nation na masamang kapangyarihang ito. Ang kaso lang, ako ang nakatapat mo, si Su Jinghong. Napakapamilyar ng teknik na iyon. Iyon ba ang paglabas ng dragon sa dagat? Hindi. Ito ay ang mas malakas na Kanglong Yuhui. Ang tinging iyon, impossible. Wala na si Su Jinghong. Wala na siya. Kampeon, gising na po kayo. Ang sakit. Ang sakit. Xiaoyo, nanalo ka. Ikaw ang bagong world champion. Linyu. Kampeon. Kampiyon. Gaano ako katagal natulog? Nakomatose po kayo at natulog ng buong 10 araw. Direktor Su, para sa inyong kaligtasan, ipinaalam namin sa lahat na wala na kayo. Kampiyon. Tignan niyo po, mayroon ng bagong world champion. Isang babae lang. Ano naman kung babae? Minamaliit mo ba ang mga babae? Hindi po, hindi. Tunay kang nagbigay ng dangal sa ating pamilyang Lin. Ingat lang, mag-ingat ka, wow. Hoy, Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. kampeon. Nandito na ang kampeon? Ito ang ating bagong world champion. Kumusta? World champion.